Sino ka? Samahan po ba ninyo si Kapitan Pablo? Kapitan Pablo ba ako narito? Pakisabi nga po na hinahanap siya ni Elias. Kamusta Elias? Tara. Maupo ka. Bakit po ganyan ang iyong kalagayan? May 6 na buwan ang nakalipas nang kita'y unang patuloyin sa aking tahanan. Noon ako ay naawa sa iyo, ngayon ay ikaw naman ang naawa sa akin. Sige, maupo ka at ikwento mo kung paano ka nakarating dito. May 15 araw nang naibalita sa akin ang iyong pagkasawi. Nang mabalitaan ko iyon, ay pinilit kong hanapin kayo sa iba't ibang bundok. Halos nalibot ko na ang 2 lalawigan. Pinilit kong tumakas sapagkat ayokong madamay, pati na ang mga taong walang kasalanan. Ako ay sadya rito upang magmukhahi sa iyo ng isang bagay. Ang paghahanap ko po sa kahit isa lamang kamag-anak ng angkang nagpahamak sa aking pamilya ay walang nangyari. Kaya, pinasya ko po na lisanin ang lalawigan, aking kinaroroonan upang magtungo sa dakong hilaga at mamuhay roong kasama ang mga hindi binyagan. Maaari po bang iwanan ninyo ang pamumuhay na ito at sumama na kayo sa akin? Ako ay ituring na ninyong anak at ngayon ituturing ko naman kayong ama sapagkat wala na rin akong kaanak. Elias, matanda na ako. Kung sakaling ako'y gumawa ng isang kapasyahang mapangahas, at siya sapagkat wala na akong ibang paraan pang magagawa. Ang buong kabataan ko ay ginugol ko sa pagsisikap para umunlad ang hinaharap ng pamilya ko. Ako ay nagtiis na mamuhay ng tahimik. Ako ay may 3 anak at isa rito ay babae. Ako ay may magandang buhay. Ako ay may salapi at ginagalang. Ngayon ako ay may isang punong kahoy na walang lilim. Isang lagalag ang pinauusig. Ano ang dahilan ng lahat? May isang lalaking walang hiya na sumira sa puri ng aking anak na dalaga. Siyempre, ipagtatanggol ng aking mga anak na lalaki ang kaisa-isa nilang kapatid na babae. Hinanap ng mga anak kong lalaki ang kriminal na siyang gumahasa sa aking anak. Nalaman po ba ninyo kung sino ang salarin? Ito ang mga magpapanggap na kahalili raw ng Diyos sa lupa, ang kura. Nang malaman ng kura na gusto siyang paghigantihan ng aking mga anak, gumawa agad siya ng paraan. Dahil malakas siya at makapangyarihan, dahil na rin sa kanyang pakana, isa sa mga anak ang napagbintangan na magnanakaw ng malaking mahalaga sa kumbento. Huhulihin din sana ng isa pang sa anak kong lalaki, pero salamat na lang at nakatakas siya. Ang anak ko ay ibinitin at pinagpapalo. Narinig ko ang kanyang nakalulunos na daing. Narinig kong ako'y kanyang tinatawag. Humihingi ng tulong. Pero ako'y hindi sanay sa gulo. Tiniis ko ang aking anak. Ako'y duwag. Ako'y walang lakas na loob na lumaban. Ang masakit nito, Elias, hindi napatunayan ang bintang na pagnanakaw. Lumabas na ito ay isa lamang pakana ng kurang gumahasa sa aking anak. Ang naging parusa lang sa paring iyon ay ilipat ng destino sa ibang bayan. Pinalaya nila ang anak ko, pero baldado na ang kanyang katawan dahil sa pahihirap na tiniis. At hindi nagtagal namatay ang anak kong iyon. Ang natira kong anak na lalaki ay hindi duwag na tulad ko. Binalak niyang maghiganti, ngunit sa kasamaang palad,
Bago nangyari ang paghihiganti, ay nahuli siya ng mga sibil. Siya'y pinarusahan, ikinulong nang hindi niya matiis ang anak ko ang pahirap. Siya ay nagpakamatay. Ang mga pinag-uusig at hindi nagsisiyahang loob ay isa-isang sumanib at nagpailalim sa aking pamamatnubay. Marami ang sumanib sa akin, dala na rin sa kalupitan ng aking mga kalaban. Elias, sa araw na may sapat na akong lakas, ako ay bababa sa bayan maghihiganti. Ako ngayon ay nakahanda ng pumatay at mamatay. Ako'y dapat sumpain sapagkat pinigil ko ang aking anak na maghiganti. Kung pinabayaan ko silang patayin ng salarin, para ako na rin ang pumatay sa kanila. Kung naniniwala ako, kahit kaunti man lang ang mga katarungan ng Diyos at ang tao, may mga kaanak sana ako ngayon. Mga anak na bagamat inuusig ay buhay, at hindi papatay sa pagpapahirap. Ako ay hindi ipinanganak upang maging ama. Ako ay nawalan ng mga anak, ngunit sa pamamagitan ng apoy at dugo at ng sariling kamatayan, ay pinaghihiganti ko kayo, ang aking mga anak. Ginagalang ko ang iyong kalungkutan. Ngayon ko lubusang napagtanto ang kahulugan ng inyong gawaing paghihiganti. Ako man ay katulad ninyo, dahil sa pangambang makasugat sa isang walang sala, ay ninais ko pong limutin ang aking mga kasawian. Ikaw ay bata pa at maaari kang lumimot sapagkat ikaw ay hindi namatayan ni isang anak. Huwag kang mawalan ng kahit na kaunting pag-asa sa buhay. Ginoo, ako po ay nagkapalad na makulong sa isang binatang mayaman, marangal at umiibig sa bayan. Siya ay anak ng isang marangal na tao at hinamak ng mga praile. Siya ay kaibigan ni Kapitan General. Hindi kaya mabuti na siya ay pagkatiwalaan nating maghatid na gating mga hinaing ng bayan sa kinauukulan upang pukawin ang kanilang natutulog na puso para sa kapakanan ng mga sawimpalad. Ipagpalagay na nating pumayag siya na kausapin ang Kapitan General. Sa palagay mo, kaya ay pakikinggan ang ating mga hinaing? Sa palagay mo ba'y mayroon tayong mapapala? Ipalagay na natin pumayag kung wala tayong mapapala, kung hindi dinggin ang ating mga hinaing, kung ang tao ay naging bingisa at taghoy ng kanyang kapwa, sa araw na iyan ay ibaling ninyo sa isa ako sa inyong kabi. Pumapayag ako sa iyong pakay, Elias. Puntahan mo ako rito at tutulungan kitang makapaghiganti sa iyong mga ninuno. At ako naman ay tutulungan mo ring maipaghiganti ang aking mga anak. Ipahayag mo ang hinaing ng bayan. Ikaw ang nakakaalam niyan. Kailan ko malalaman ang sagot? Maaaring pagkatapos ng 4 na araw. Papuntahin ninyo sa baybayin ng San Diego ang isa ninyong tao at sabihin ko ang sagot. Kapag siya ay pumayag, makakaasa tayo sa katarungan at kung hindi ako ang unang mapapahamak. Si Elias ay hindi mamamatay. Si Elias ang papalit kapag si Kapitan Pablo ay nasawing nasisiyahan sa kanyang paghihiganti. Sapagkat natalo na po lahat ng aming kwalta. Kung gayon isang ayon kayo. Ayaw po ni Bruno, kung pahihiramin po ninyo kami ng kaunti. Diba sabi niyo po, kailan niyo naman kami? Tinatanggap na namin. Sapagkat hindi naman magkaiba ang mamatay sa baril at paglitan. Tama ang sinabi mo, Tarsino. Ngunit kailangan mo pa rin isipin ang kapatid natin.
Hindi mo ba naririnig? Ang bulik ni Kapitan Basilio at lasak ni Kapitan Tiago. Nakahanda ka na ba? Ako? Kanina pa. Ngunit hindi mo ba naisip ang kapatid natin babae? Hindi ba't kay Don Crisostomo Ibarra ang kwarta? Hindi ba't si Ibarra ang laging kasama ng Kapitan General? Ngayon, ano ang ipinangangamba natin? Magkano ang mabibigay niya sa amin? Sabi ko sa inyo, kung maghahanap kayo ng makakasama upang sa lakay ng kwartel, ay bibigyan ko kayo ng 10 piso. At 10 piso, tig-isa. Kung maganda ang pagsalakay, ay bibigyan ko kayo ng tig-100 piso bawat isa. At doble sa inyo. Si Don Crisostomo Ibarra ay mayaman. Payag ako, ibigay niyo na ang kwarta. Kayo'y tulad na inyong ama, matapos ay darating ang may dala ng sandata ni Crisostomo Ibarra. Sa ikawalo ng gabi, pumunta kayo sa libingan at sasabihin ng kung siya. Hanggat may panahon pa, ay maghanap na kayo na inyong makakasama. Siguro, kailangan ko maging injo. Bakit mo ako tinitinan ng ganyan? Naiinggit ba kayo sa akin? Ako? Maiinggit sa'yo? Ha. Oo nga, sapagkat ako ay naiinggit sa kulot mong buhok. Halika na't huwag mo na lang sila pansinin. Bayaan mo lang sila na turuan ko sila ng magandang asal. Kilalanin ninyo kung sino inyong kinakausap. Hindi ako lumaki sa lalawigan sa aming bahay sa Maynila. Kahit Alperes ay hindi ko pinapapasok. Sila ay naghihintay lamang sa aming sa pintuan. Aba, Excelentísima Senyora Paput. Ang mga Alperes ay hindi nakapapasok pero ang mga pilantod na katulad ng inyong asawa ay oo. Hoy, Doña Consolacion, dapat magkaroon ka man ng konting kahiyan na makipag-usap sa isang taong marangal na katulad ko. Gusto ba ninyong laban ang mga damit ko? Kayo'y babayaran ko ng mahal. Para hindi ko alam na kayo ay isang naging labandera. Akala mo ba hindi ko alam kung sino kayo at kung sino ang iyong mga kasama? Nasabi yata yan sa akin ng aking asawa. Hoy, bumba ka dito. Dito tayo magtuos. Hoy, asawa ng pilantod! At isa kami asawa. Ako din, madami. Talaga lang ah. Mga Ginoo, ginang! Ano ba napakalaki kayo? Ngayon din ay luluwas tayo ng Maynila at harap sa Kapitan General. Sayang ang pantalon mong isinuot. Ngunit ako ay pilay. Dapat mo siyang hamunin ng revolver. Hamunin mo ngayon din ang Alperes ng buwelo. Maglaban kayo sa pamagitan ng revolver. Hamunin mo sa isang paglalaban ngayon din at kung hindi ipagtatapat ko sa lahat dito kung sino ka. Ngunit Doña Victorina, Mong tayo ay hinamak ng Alperes at ipinahayag kung sino ka. At itong si Tiburcio ay pinapayabang siya'y maaliposta parang hindi lalaki ah. Ngayon din ay luluwas kami ng Maynila. Ikaw, Linares, ay maiiwan upang hamunin mo sa pakipaglaban ang Alperes. Doña Victorina, maghunos dili kayo. Huwag ninyo ipaalala sa akin iyan. Dumating ng araw na iyon si Ibarra at masayang dinalaw si Maria Clara at Kapitan Tiago. Sinabi nito na huli na tinanggal na ang kanyang pagiging excomulgado at ipinabasa ang sulat kay Tia Isabel. Tuwang-tuwa naman ang tiyahin sapagkat magiliw siya kay Ibarra. Pagkatapos mabasa ang sulat, sinamahan ni Tia Isabel si Ibarra upang sabihin ang magandang balita kay Maria Clara. Nabigla naman ang binata nang siya ay mapunta sa balkon. Nandoon si Maria Clara at si Linares naman sa gawing paanan nito na nag-aayos ng mga bulaklak. Nagulat si Linares at si Maria Clara naman ay namutla at sinikap mang tumayo ngunit ito ay hindi pa lubos na magaling. Kakarating ko lamang at nagmamadali akong naparito upang ikaw ay dalawin. Ikaw pala naman ay mararatnan kong mas mabuti pa kaysa dati. Nabatid kong hindi mo naman pala hinihintay ang aking pagdating. Patawarin mo ako, Maria, dahil sa hindi ko na ipasabi ang aking pagdating.
Maaari ba sa ibang araw ay magpaliwanag ako sa aking mga gagawa? Siguro naman ay magkikita pa rin tayo. Magbabalik ba ako rito bukas? Sa akin, sa aming tahanan ay laging bukas ang pinto para sa inyo. Oo, babae nga ito. Ginoong Ibarra, mabuti naman po at kayo ay dumating. Kami pong lahat ay naghihintay sa inyo. Tignan po ninyo ang pagkakayari ng mga pader. Mahigit na po 1 metro ang taas. May 2 araw po ay pantay tao na ang taas niyan. Gusto po niyong tignan ang pangilalim na palapag. Bago ko nga pala makalimutan, gusto kong ipaalam sa inyong lahat na ako'y pinatatawad na ng simbahan. Ako ngayon ay isang excomulgado. Ako po ay inaaninahan ng arsobispo para siya ay saluhan sa pagkain. Hindi po namin iniintindi yun. Lahat po kami ay excomulgado. Nol Juan, maaari mo bang ibigay ninyo sa akin ang talaan ng mga manggagawa? Kung maaari po, Ginoo, ay mag-usap tayo ng ilang oras. Mamasyal kayo ngayon hapon sa Baybay Lawa at tayo mamamangkang dalawa. Tayo ay may mahalagang pag-uusapan. Nang lumapit si Ibarra kay Elias, mukhang ito ay hindi nasisiyahan. Ipagpaumahinhin po ninyo ang aking kapangahasan na makipagtipan sa inyo. Hinais ko po kayong makausap ng sarilingan. Dito ay walang gagambala sa atin. Sa loob na 1 oras, tayo ay magbabalik na. Namamali kayo, kaibigang Elias. Kailangan ninyo ako maihatid sa bayang iyan na ang kampanaryo ay ating tanaw dito. Sapagkat nakatagpo ako ng Alperes, nagpupumilit na sumama sa akin dahil nalaman ko na kayo ay kilalanan niya, kaya sinabi ko na ako ay pupunta sa ibang bayan. Nagpapasalamat po ako sa inyong pag-aalala. Subalit, sana iyon na siyang inanyayahan na kayo'y samahan. Pero paano kayo? Ako po'y hindi niya makikilala, sapagkat sa minsan pagkikita sa akin ay hindi niya matandaan ang aking pagmumuka. Ano po bang sasabihin niya sa akin? Ginoo, ako po'y sugong tagapagdala ng maraming hangaring ng sabimpalad. Kung gayon, ang hinihiling ay ganap na pagbabago. Sa paanong paraan? Ang kaunting paggalang sa karangalan ng tao ay kapanatagan ng mamamayan. Pagbabawas sa paggamit ng lakas ng mga kawal, sandatahan, pagbabawas ng mga kapangyarihang bigay sa hukbong ito na madaling pagbubuhatan ng kaguluhan. Elias, hindi ko alam kung sino kayo, ngunit alam kong hindi kayo pagkaraniwang tao. Ang inyong kaisipan ay hindi katulad sa iba. Sa palagay ko ay lalo pang sasama ang kalagayan natin kung babaguhin ang kasalukuyan. Pwedeng humiling ako sa tulong ng mga kaibigan ko sa Madrid. Pero iyon ay kailangang bayaran. Maaring humingi din kayo ng tulong sa Kapitan General, pero alam ko ring wala siyang kakayahang gumawa ng pagbabago. Maging ako man sa ganang angkin, ay hindi rin makakagawa ng anumang hakbang na nauukol dito. Ngayon ko na pag-isip-isip ang korporasyong iyan, bagamat may kasiraan sila ay isang masamang pangangailangan. Naniniwala ba kayo na kailangan gumawa ng masama upang makagawa ng mabuti? Hindi po ako naniniwala sa isang marahas na lunas kapag gusto nilang magpagaling ang isang malalang sakit. Sa ngayon, ang ating lupain ay isang lipunang may malubhang sakit at upang magamot ang pamahalaan
ay nangangailangan ng mga paraang marahas, ngunit kapaki-pakinabang. Tama kayo. Kayo ay may katwiran, kaya lang sana ay huwag ninyong daramdamin ang aking sasabihan, sapagkat kayo ay aking itatanggi at ituturing na isang kataliwasan. Ang mga taong humihiling ng mga pagbabago ay mga salarin. Sila'y mga salarin, sapagkat ang kanilang katahimikan ay kanilang binabagabag. Nang sila'y humingi ng katarungan, sila ay nabigo, ngunit hindi ang salarin ang humihingi ng katarungan. Na kailangan niyang pag-aralang mabuti ang bagay na ito upang mapatunayan niya kung talagang may katotohanan ang kanilang karaingan. Kapag kanyang napatunayan na totoo, susulatan niya ang kanyang mga kaibigan sa Madrid sapagkat wala siyang kinatawan doon. Naniniwala siya na ang pamahalaan ay sadyang nangangailangan ng mga taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Iyan ang totoo, Ginoo. Kung ang pamahalaang Kastilo ay makikidigma sa lupaing ito, sa ikabubuti ng pamahalaan na hindi mararapat na papaniwalain ng mga bayan na siya'y kalaban ng kapangyarihang nagtatatag. Ang ganyang lakas at kapangyarihan ang mapasakay ang mga taong hangal, may maruming damdamin, walang kinikilalang karangalan. Iyon ay isang sandata sa mga kamay ng isang baliw sa piling ng karamihang mamamayang walang pananggol sa sandata. Ang buwan ay makapangyarihan. Ito ay nagsasabog ng liwanag na nagbubuhat sa kalangitan. Ano ulit ang kanilang hinihingi? Pagbabago, ang maling pamamalakad ng mga praile. Ang mga sawing palad ay humihingi ng malaking tangkilik laban sa mga praile, laban sa mga nangaapi sa kanila, Ginoo. Hindi kaya nakalimutan na ng Pilipinas ang malaking utang na loob nila sa mga praile. Nalimutan na rin nila ang kanilang ginagawang pagkakamali at nagligtas sa kanila upang bigyan sila ng pananalig ng mga tumatangkilik sa kanila laban sa pamahalaan. Ginoo, ibig pong bang sabihin ninyo na walang utang na loob ang mayayaman? Wag po ninyong kakagalit kung ito'y pagtatanggap sapagkat ako ay nagtitiis dito. Hindi po ba ang mabuting ginawa mo sa iyong kapwa ay hindi naghihintay ng anumang kapalit? Ako rin ay marunong kumikilala ng utang na loob sa na tao to. Maraming bayano sa Espanya. Hindi lamang sa larangan ng relihiyon maging sa militar. Ang hangarin ng unang misyonero ay mabuti. Subalit tayo ba ay kanilang bibigyan ng kasalanan kung sakaling pigilin sa paggawa ng masama ang susunod sa kanila? Hindi rin dapat hilingin na alisin ng mga praile, bagkus ang dapat hilingin ay kanilang makatarungan pakikitungo sa akin. Noong tayo ay masakop ng mga misyonero, ano po ang nangyari sa lupaing ito? Ngunit, naniniwala ba kayong dahil sa mga praile ay mapamamalagi ang kapanatagan ng Pilipinas? Opo, dahil lamang sa kanila, ganito ang paniniwala ng lahat ng sumulat ukol sa Pilipinas. Ako po'y nagpapasalamat sa iyong magandang kalooban. Saan ko po kayo ihahatid? Ako po'y hindi mahusay magsalita para kayo ay aking papaniwalain. Ako po ay nakapag-aral ng kaunti, hindi katulad ninyo na nag-aral pa sa ibang bansa. Ako po ay isang Indio. Ang aking tunay na pagkatao ay kahina-hinala maging ang aking pangungusap. Kung kaya ako ay nag-aalinlangan sa aking sariling paniniwala na ang bayan ay maaari ngang namamali. Bayaan ninyo at sasabihin ko sa mga sawing palad na ang kanilang tiwala sa tao ay ibaling na lang sa Panginoon. Ginoong Ibarra, marami pong salamat at sabihin nyo kung saan ko kayo ihahatid. Elias, ang inyong binitiwang pangungusap ay umabot sa aking puso at nagbigay rin sa akin ng alinlangan.
Ako ay hindi nakapag-aral sa piling ng ating bayan, kaya hindi ko alam ang kanilang pangangailangan. Sa kolehiyo ng mga Heswita, ako nagpaparaan sa aking kabataan. Sa Europa ako lumaki. At sa mga aklat ko, hinubog ang aking pag-iisip. Katulad mo, ako man ay umiibig din sa sarili kong bayan. Hindi lamang sapagkat tungkulin ng bawat tao ang maglaan ng pagmamahal sa sariling lupain. Ito ay itinuro sa akin ng aking ama, sapagkat ng aking ina ay India. Kaya lahat ng masasayang alaala ko sa bayang ito ay aking pinahahalagahan. Utang ko sa kanya. At magiging utang ang aking kaligayahan. At ako po sa ganang akin, ay utang ko sa kanya ang aking kasawian. Nalalaman ko, kaibigan, na kayo ay labis na nagtitiis dahilan sa kayo ay sawing palad, kung kaya mayroon kayong nakikitang madilim sa hinaharap. Subalit sa bawat kasawian ng isang tao, ay mayroon itong pinagbubuhatan. Tandaan ninyo na ako ay naniniwala sa mga nangyari at nag-aalinlangan sa likhang isip. Kayo, kaibigang Elias. Ano po bang sasabihin niyo sa akin? Ginoo, ako po'y sugong tagapagdala ng maraming hangarin na lumapit ba? Nang lumapit si... Nang lumulan si Ibarra. Mali. Go. Seryoso ako, ito. Gumagano'n po eh. So, kita. Ano na lang, dali. 50, ibibigyan kita, 50 siya. Uy, nalaglag ka nun. Wala, mura lang yun. Ito, pinaniwala. Dali. Uy, tumalis kayo. Oh, bilis. Grabe yung gusto. Bisa mo na. Kulit. Siya na lang kiss mo, dali. Yung pink. May maawan sa bata. Ay, bigyan mo na rin. Tama na. Tingnan lang yan, kuya. Huwag ka na. Ayun ka na. Ikaw. Oh, hindi ka papakinig. I love you. Saan na yung video? Sa baba! Sa baba! Uy, wallet. Basura. Ang ng pusong iibigin at ikaw ang para sa akin. Hindi alam kung bakit ako'y nahuhulog sa'yo at sa mukha. Hindi alam kung bakit ang nagdudulot ito. Pero mahal kita. At yung di masyado, ngunit sabi ng pusangin mo. Hoy, pangit. Love you. Dumating ng araw na iyon si Ibarra at masayang dinalaw si Maria Clara at Kapitan Tiago.
Sinabi nito na huli na tinanggal na ang kanyang pagiging ekskomulgado at ipinabasa ang sulat kay Tia Isabel. Tuwang-tuwa naman ang tiyahin sapagkat magiliw siya kay Ibarra. Go! Tinatanggap na namin. Sapagkat hindi naman magkaiba ang mamatay sa hari. Go! Alam mo ba? Tata? Magkano ang mabibigay niyo sa amin? So, may iba. Ay, meron. Go! Kayo tulad na inyong ama. Matapos. May wala ng gabi. Ay, punta kayo sa libingan at nagsasabihin. Tignan po ninyo ang pagkakayari ng mga pader.